Hello subscriber. It's our day 334 and today is September 2 and it's Saturday. Ayan, nandito na naman tayo sa ating construction site. Dito yan sa may Bongabel Private Resort. Syempre dito sa loob ng South Spring Villas, Bocal, Calamba, Laguna. Ayan, update tayo ng ating construction at umuulan na naman. Ayan, tag-ulan pero awan naman Diyos. Nakakagalaw pa rin naman kami kasi yung mga pinagawa natin mga medyo sa loob lang. Tapos yun nga lang, may mga umuwing tao, yun nga yung si Nelson hindi na babalik. Ewan ko lang kung babalik pa siya. Pero yung isa na bakasyon naman nag-update kasi medyo umulan daw, si Wamos. Kaya ang tao lang natin niya parang apat or tama, apat lang. Si Kuya Jerry, saka si Tatay Roger, si Tatang, saka si apat lang, si Butoy ating gumagawa. Pero syempre tuloy ta rin tayo, sayang ang araw kasi nga nahabol natin matapos kasi kailangan na ni architect nako, at kukunin na si RC Foreman at may next project siya. Pero sana naman mapalitan tayo ng ibang tao na maano natin, masahan natin. Anyway, ito may mga susunod pa kami project dyan. Itong ating view deck, lalagyan pa yan ng brace nya. At the same time, lalagyan din ng polycarbonate. Ayan, para medyo buo daw, sabi ni architect yan, para maganda tignan din. Ayan, at may pagmalaki natin. Tapos nag-order na rin ako ng polycarbonate, siguro baka Monday. So dati ko pa rin kinunan, medyo, ang kinuha ko medyo, ano ba tawag nito? Bronze daw ang kulay nun, medyo pagka brown. Parang brown siya, pero bronze ang pangalan. Maganda naman siya. Grabe oh, tuloy-tuloy ang ulan mula kahapon. Kaya ang lamig-lamig at tahimik ang mga paligiran. At awan ng Diyos, nadiligan na yung halaman. Na nature lang oh, di ba? Nabuhay uli sila dahil nadiligan. At kawawa yung mga nakasilong doon at hindi nadidiligan sila. Ayan. Ayan, nagtitimpla kami ngayon ng konting mixture para kasi nga yung aking skimmer doon, mamaya makita nyo, di ba nadikit na nila, pero hindi ko napansin na medyo may problema. Pinataas ko siya para at least ma-serve niya yung purpose niya. Mamaya explain ko sa inyo. Sa ngayon, pasok na tayo sa loob at makapag-update. At ako ay may payong dito, syempre yung A-Movers. Ayan, yung ating tracking company. Ay, hindi ako makakasya. Ayan, nahirapan ako pumasok. Ayan, nasilong na. Ito si Boss Jeff naman, dahil wala kami mga ibang tao, inayos uli namin yung kuryente namin dito kasi nga medyo komplikado at hindi namin mahatak. At nakabili na si Boss Jeff ng mas maliit na mga wire. Hindi na kami mahirapan. So 2mm na yung wire namin. Kasi ang ginamit naming wire dito, nung inassemble namin, pang saksakan ng kapal, ayan, hindi mabaliko. Kaya punong-puno yung mga at yung electrician natin mukhang na lang dahil nahirapan siya mag-wiring. Pero yun, may bago na akong wiring. Tapos may abang din akong gagawin kasi nga dumating na yung aming LED light. Mamaya ipopost ko yung yung video doon. Pero hindi dito yata siya, yan. Bukas yung kotse. Yan, dumating na yung LED light. Bali 30 meters. Dalawa yung in-order ko. Tapos Bluetooth din siya, ayan oh. Ang maximum ng niya nasa 1000 watts, ayan. RGB. Ito siya, waterproof siya. Although hindi naman siya dapat nilulublog sa tubig kasi syempre hindi natin masabi, pero siya, sealed siya oh. Naka-silicone siya talaga, ayan oh. At flexible yan, kahit ilubulog talaga pwede. Yun lang, syempre mahirap asahan. Pero ito, hindi waterproof tong natin. Itong ating pinaka-controller, driver at the same time. Yung parang amplifier niya, parang palakasin yung ilaw nito. Ayan. So, ako lang matitesting natin to dito. Ika sa loob, titestingan natin. Makita nyo yung ating lights. Pero na-post ko na yung Ay po, pakita ko na lang kaya yung napapagod ako. Pakita ko na lang dito yung vlog. Ito yung niya, coverage niya sa tabi oh. Ayan, tingnan nyo dyan sa tabi yung kanyang Yan yung sample niyan. Nag-ilaw-ilaw. Si Boss Jeff yung atin
Panoorin nyo yung shorts niyan. Hindi dyan siya. Ayan, bali dalawang 30 meters. Actually ito yung pinakamahaba na nakita ko kasi ang estimated ko sa pool dapat nasa 40 meters. So ito ang problema dahil wala pa pero mukhang aabot naman siya. Hindi lang makakaikot ang gusto. Siguro mga hanggang sa dulo lang nito. Ayan, dyan. Hindi aabot. Hindi mabubuo yung buong ikot. Pero posibleng matapos siya. Kasi hindi naman pwedeng ba natin, di ba? O, yun siguro. Pero mukhang iikot naman siya. So, malalagyan namin yung loob sa kalabas ng LED. Sa kasakali. Pero parang gusto ko uling bumili niyan kasi nga, ang ganda pa gamitin siya sa yung hugis ng building. Parang yung mga mall na mga building, high-rise ng mga building. May mga LED sila sa mga kanto-kanto. Parang gusto ko siyang lagyan ng ganito dito sa paligid. Kasi mura lang naman yung, ang wattage niya kasi parang 2 point lang per meter, 2 point something watts lang. So ang total lang niya ng 30 meters nasa lang siya 200 nasa less than 200 wattage ang niya, ang consumo niya sa kuryente. So sa 60 na meters, so mga less than 500 o 500 something yung niya. O ayan. Pero at least liwanag na yung buong resort natin, di ba? Ganon. At nagluto si Boss Chef kanina ng pero ang dami-dami niya niluto. Yun yung bangus. Ayan maasim. Hindi ako makakain kasi nga nag-aasimin tiyan ko. Yan din yan naubos. Kaya mamapak lang ako ng gulay dyan. Pero masarap naman niluto ni Boss Chef. Kung ano yung mga pinag-experimentohan niya. Ayan, in-organize na naman niya dito. Ayan. Ay, nilawan tayo ni Boss Chef, Ayan. Ito yung mga stock namin para tayo may tindahan dito. Ayan, may mga magnet ko na gagamitin sa welding. Ayan. Pero isang beses ko pa din nagagamit yan. Yung iba dito, ito naman sponsor ni Boss J. Pinadala niya sa amin. Oo, yung mga spare niya. 4 yata, 5 yan. Nakadalawa na ako. Oo. Tapos ito na yung bagong, hindi pa ito yung bagong bili. Kasi 2 lang yun 2mm lang yung bili niya. Ito yung ginamit namin ng makapal. 2mm lang yung pinagamit niya. Kinumpute ko, kaya naman yun ng parang 30 amperes yata kaya nun, parang ganun. Sa malakas, pwede na. Ito pa yung problema, di pa kami nakakapagpayaan dito. Hindi pa nakakagawa. Tapos yun nga, mag-set up na pala ako ng wifi ng mga ilaw. Kasi natapos ko na yung programming ko sa Microtalk na router. Kasi kinakang pinoprogram yun Ayan. Ito, kasi tabi niya, dito dinidemolish ni Boss Chef to kanina Kasi nga, ang ilaw talaga dapat niya, nandito. Ayan, dapat nakabaon siya dito sa ilalim, nakaganyan. Yan, ang ginawa nung dito nilagay sa ibabaw. Tapos nung inayos naman nila, pinayokong ganyan lang. So, ang talagang dapat ng itsura dito. So, sabi namin, usapan namin, magbabago na lang kami ng wiring saka bumili naman siya ng ganito. Yung mga nakabaon, pabayaan na namin. Para konti na lang. Magwa-wiring kami ulit. Tapos, isi-series ko na lang para hindi na magulo. Ayan, pero at least kung sakali pwede na ako magkakain ng LED na buo dito. Kasi yung nabili kong LED na yun, pwedeng putulin siya every 1 meter. 1 meter. Pwedeng putulin tapos idudugtong-dugtong ko na lang. Tapos magpapalagay ako dito ng Jackson box na maliit na nakatago lang para doon ko itatago yung niya. Ayan, dito yung line namin Ito yung main line switch. So papalabasin ko yan dito. Ayan, Boss Jeff, itong line natin, dali mo siya dito para nandito yung junction mo ng switch. Pag in-open niya, automatic, under na. Pagka LED gagamitin natin, iilawan niya na yan. Dali mo siya dito. Ayan, yun ang mangyayari. At the same time, kung di mo mag-LED, nandito pa rin yung pinaka-junction niya na, pwede na makuryente lang. Kung baga yung mga ilaw lang na ganyan, ordinary. Pero mas maganda kung LED rin yan. Tapos kung magalaw-galaw na gano'n, Ayan, kaya ang ganda yung ate pag natapos talaga to. At kaya tumatagal yung atin, ang dami nating kaartihan. Pero syempre, kung maganda naman. Ayan, so kita nga tayo dito at
Hindi makagalaw ito na pala yung bagong bining wire, no? Manipis. Yan, pinormal ko na sa kanya yung yung wiring. Pakadali lang yon na series. Pero yung design ko, bigay ko sa iyo, Boss Jeff, hindi dito bumagsak yung dalawang wire. So mangyayari, dito pa napabaksakin yung drawing ko doon. Dito mo lagay yung junction, wala na dyan. I-extend mo na lang yung papunta rito. Ayan, ito na tayo doon sa loob. At live wire to, baka makuryente tayo. Tapos ito na yung tinataas na skimmer. Kasi nga, kung hindi namin tataas, ang problema, ito yung talagang actual niya na taas ng skimmer. Tapos yung inayos nila, binaba pa lalo na dito. So ang skimmer, ang purpose ng skimmer, sinisip-sip niya yung mga dahon, mga lumulutang na insekto, alikabok na sa ibabaw ng tubig. So kung yung skimmer nakalubog sa tubig, wala siyang effect. Kailangan kasi magkaroon siya ng parang vortex na humihigop siya ng mga nasa ibabaw. Para bang may ipo-ipo sa ilalim, ganun dating niya. Tapos sisip-sipin niya pababa. So kung mataas tong skimmer ng tubig, so walang mangyayari, wala na siyang effect na sipsipin yung mga lumulutang. Para na lang, ang kinukuha na lang yung tubig, yung mga buhok, mga libag, mga ganun lang. Ayun, so kailangan natin itaas natin tong skimmer para ang isasagad namin dito sa taas, kaya pinutinanggal na yung pinakalabi niya. Itataas namin sagad dito para lumalabas. Andito na yung pinaka ilalim ng skimmer. So pag naglagay ng tubig, hanggang dito lang, magkakaroon na ng vortex. Kung ito susundin kasi, ito yung level niya. Ang tubig yan hanggang dito. So ibig sabihin, hanggang dito yung level ng tubig. Ang pupunta ako sa pinakamalalim na part ng pool. Ito na yung malalim na part ng pool. Ayan. So ito na yung dibdib ko lang, mababa pa sa nipples ko. Diba? So parang kiddie pool tuloy yung labas ng pool namin kung paganahin namin yung skimmer. Pero kung hindi mo papaganahin yung skimmer, okay lang. Pero syempre, sayang naman yung skimmer kung hindi mo gagamitin na sipsipin yung mga dumi. So ang ginawa namin, sige, aksayan namin ng oras na iangat talaga namin. Parang pinakasagad na taas niya. Para kung sakali, mahabol namin yung taas nitong tubig na hanggang dito. Para yung tubig niya kahit ganyan sana. Ayan hindi na mangyayari. So ganyan kataas kung sakali. Ayan. Ganun kataas. So pag lalabas yun hanggang dito siya. Di konti na lang itataas ang tubig, makakapag-vortex na siya sa loob hanggang dito yung level niya. Masisipsip niya na yung tubig na nasa taas yung mga lumulutang. So ibig sabihin, pwede kami magtaas ng tubig hanggang dito. Tapos yung aming palitada naman dito sa ibabaw, hanggang dito sig estimated namin, mag-iwan kami ng mga 1 inch na puti. Ito yung may nosing kami. Yan lalabas. At ako'y nauulanan na. Yan. Tapos ito, dami namin uling dumi dito. Tapos ito na yung mga pinalitan nila ng mga pailaw namin. Yan. Pero dapat, ito waterproofing din ito ng konti. Dapat na i-seal din. Pero saka ito, meron kami mga natira pa dyan na pahid namin dyan. Ito na yung bago namin takip yan. Kasi ito na yung bagong wiring. Kasi yung dating wiring dito, wala siyang pipes yung iba, tapos nakabaon na sa semento. So hindi ko alam bakit gano'n ang ginawa. Hindi ko alam kung namamadali o tinakpan natin, hindi ko nakita. Kasi naman pagka umaga nila ginagawa, tapos natakpan na, hindi ko naman talaga ma-check. So minsan pag nagpapagawa kayo talaga ng pool, dapat talagang may nakabantay sa inyo kasi minsan yung mga ganon, hindi nyo namamalayan. Yung ibig yung wiring natin na pipe ibuo, wala palang pipe hindi dito, di ba? Magulat na lang kayo, hindi na nahahatak yung wire o hindi na kayo makakapagpalit ng wire. Talagang puputulin nyo rito. Dapat ang mga LED nya mahaba yan yung kable niyan. Hanggang dito dapat yung kable niyan. Tapos dito yung junction. Dito mo idudugtong kasi may junction dyan. Nangyayari yung una kong contractor, ginawa, dito pinutol yung wire. So dito yung dugtungan niya. So imbis na hindi mabasa yung wiring, yung dugtungan nababasa siya, tapos sagabal pa siya sa LED. Kaya hindi maisalpak yung kaya lahat ng kabit niya ng LED may mga space na ganyan kasi nga merong nakasarang na mga wire. So yun yung naging problema. Ayan, meron ko tagapayong tare.
Mukha akong ano eh. Sasayaw tayo ng ano yan? Yung ano? Mano ka ba sumayo tayo? Yung ano? Yung... Ayan o. Ay, may bamboo. O, ayan. Sayaw-sayaw tayo. O, ayan. Ito naman ganun din. Pero sabi ko, i-level namin niya para pantay. Kasi yung unang gawa, hindi ko alam kung level tong blue, pero magkaiba sila ng kapal. So, hindi ko alam ano nangyari. Parang face ko lang pag nag-aayos ng nagpa-foundation, iba-iba din. Bako-bako. Ayan o. Ayan. Kutang, okay lang. Maliligo na lang ako, tang. Oo, tas sayo-sayo ko dyan, tang ng ano. Ting-ting-ting. Para kaming dancer na may nagpapayong. O, liligo na lang ako. Sa dalawang araw na akong hindi naliligo. Ayan. Kaya ito si Kuya Jerry, hatakin na ito ni architect. Malulungkot na tayo. Iiwanan tayo ni foreman. Mami, iwanan tayo ni foreman, no? May project na daw sila. Ayan. Pero gagawin niya daw sa silip-silip. Baka igagay dyan lang doon yung ano. Ano ba yung gagawa ng bahay o renovation lang? Bahay sir. Buo talaga ayusin? Gigibayin daw nga. So ano ka lang muna doon, magkaano ka lang ng mga sukat-sukat. Kasi yung importante, no? Magkatansi-tansi. Uy, naalala ko tuloy yung foreman ng swimming pool. Nagwala at nag-high blood ako sa pagtatansi namin kasi hindi siya marunong magtansi. Hindi siya marunong tawag doon yung... Pag umpisa nagagawa ng ano? Layout, oo. Nag-i-squala, tapos lalagyan ng tansi. O, ayan ang nangyari sa pool namin. Kung hindi ko naawat yon, hindi lang balikuto. Ang mangyayari, palinging pool namin nakatagilid. Oo, talagang hindi kami nag-ano nun. Na high blood talaga ako. Nagsisigaw ako dito. Lumabas yung pagiging ano ko nun. Nagiging ang Magdalena ko, lumabas. Oo, si mami pala sigaw kasi eh. Oo, nagalit din ako nun, no. Tapos ang ending, sinunod niya ako. Pero bandang huli, nung sinisimentohan na nila, hindi na naman nila sinunod. At hindi ko napansin. Yun na malala. Kaya yung pool ko, ito, tabingi din. Papunta rito, paling. No, pero hindi naman masyado halata. Pero nahirapan kaming, hindi siya halata kasi nga, ang ginawa namin tiles pa ganon. Pero kung ang tiles namin, hindi ganyan yung ayos, malamang kitang-kita yung ano, ayan o. Oh, yung dugtungan, palaki ng palaki o. Hindi siya eskwalado, yun ang problema. Tapos iba yung size dito, sa size dito. So, gagawin namin, hahabulin namin lahat yan. Pero ito, mahirapan kaming habulin kasi lilit naman yung step. Kung dito naman kami, hindi naman kami pwede magtapyas. So baka ito lang yung manipis, tapos yung pagdating dito yung manapad na lang. Ayan. Tapos yan, waterproofing din nila yung paligid niya. Para sure tayo. Yun nga lang, napupuno na naman ng tubig. O ayan, tapos ito naman si tatay, ang ginagawa niya dito. Pinag-waterproofing namin nung ito kasi nga pag nababasa din ng tubig to, nung sumisipsip din kasi yung mixture eh. Pag sumipsip siya, bababa sa loob or kaya pumupunta siya dun sa loob din, parang gumagapang yung tubig doon. Hindi ko alam paano nangyayari yun. Sumisipsip to mga topping. So ito, ginagawa namin, may waterproofing na lang muna namin para hindi siya sumipsip. Tapos nilagyan namin yung mga sobra naming mesh, sobra naman to. Kaya sa naman gawin namin kulungan lang ng manok. O di gawin na lang namin para hindi mabasag yung mga itatapping namin dyan, mapakinabangan. Ayan. Kasi maganda naman to. Pero hindi yata to pwede gawin pakulungan ng manok, no? Maro po, manipis. Pag inana ng manok, makakawala ang daga. Kaya yung ahas pa naman dito, yung mga sawa, no? Ayan. Kaya ang ganda pag na-waterproofing na. Tapos ito sila, tapos na actually hindi pa tapos yung taas namin kasi yung canopy, kasi nga medyo umuulan, hindi sila makakapwede mag-welding, baka mangisay sila. So nangyari,
Yan, inangat nila yung mga aircon nasa taas na. Bukod doon sa, ito yung original nila na butas, ayan o. Tapos ang inangat niya, yun, laki. Isang ruler yung tinaas. Tapos syempre, pag inangat nila itong isa, tatama doon sa isa, aangat din nila yung isa. So dalawa yung inangat nila na aircon. Buti naman at medyo may spare yung nagkabit ng aircon natin, may spare naman siya na pwede namin iangat, di ba? May konti siyang alawas na binigay, buti naman. At naitaas namin. So mangyayari, buo na ngayon yung umubong natin dito. Yun nga lang, nag-request pa ako na lagyan pa ng uli ng brace dito. All tapos na to, wala na tong mga to dapat na brace. Kasi pangit naman yung maraming mga tubular dyan. Pero dito nagpapadagdag ako kasi pag nag-repair ng aircon, hindi malayo na tapakan nila yung mga yung plastic o polycarbonate. Kahit hindi sinasadya, baka lumundo yung yung plastic o kaya malaglag sila, 'di ba? So maganda may support para dun sa magre-repair ng aircon. Ayan. Tulad makakakita mo sila dito. Yun lang, tatapak talaga sila dyan. So gusto ko pala dyan ng isang beam na gano'n, support lang doon sa kapag ganun pa. Para doon sa mga taong magre-repair dyan. Pero the rest, okay na yan. Kasi nga, maganda naman yung mga wala masyadong harap para malinis tignan. Ayan. Tapos ito, baka mag-piping na rin, mag-electrical na rin kami. Yung nga lang, hindi pa namin masyadong dahil yung nakuha ko naman na LED buo, maka hindi na ako maglagay ng mga outlet dito sa labas kasi buo nga siya. So mangyayari, kung hindi umabot dito, hanggang dito lang ilaw, hindi na mabubuo doon. Yan ang mangyayari. Diba? Pero parang sobra naman yung computation kasi parang 30 something 30, ginawa ko ng 40. Sinama ko pa to kung hindi ko nasasama to, mga 4, 2, 4, 6, sakto siguro maabot dito yung pinaka-LED mula dun sa loob. Iikot talaga siya, buo. Walang bawas yun. Tapos yung loob naman, mas maluwag. Kaso hindi ko alam kung paano papaikutin. Kasi kung dito manggagaling, o saan lalabas siya doon sa kabilang dulo. So yun lang isisecure ko siguro doon. Yung lalabasan niya doon. Oo nga dapat mayroong electrical doon. Ayun ang gagawin ko. I-request natin sa kanila. Ayan. Ayan, dito si Kuya Jerry. Tapos may nosing pa tayo sa loob. May nosing ba dito? Wala na. Maglalagay tayo nosing dyan. Kung may nosing dyan, para mabuo yung ilaw, kung sakali sa loob. So saan yung, tas yun yung dulo tas may kabilang dulo doon. Ang pinaka mapuputol siya dyan sa may sa may labasan ng tubig dyan sa may kiddie pool. 'Di ba sa kiddie pool? Mapuputol dyan. So saan yung dulo? Yun ang problema ko. Hindi tayo pwede maglagay ng dulo dyan. Kasi mababasa, 'di ba? Parehas basa yung lugar. Kung dito tayo mag-umpisa, nakatago sa loob yung kuryente, lalabas siya. Iikot siya dito. Pagdating doon, paano? Hindi na pwede buo, buo yun, 30 meters So mangyayari, iikot pa siya. Iikot pa ako sa kiddie pool, tapos iikot na naman. Baka kulangin na yung ko. Kasi yun na naman yung dulo, gagano na naman sa kabila, kapag na pagano. May junction tayo dito, may junction. Naku, kailangan ko, baka hindi, maabot kaya yun? Dami nga na. Sige, titinan ko kung aabot. Baka hindi umabot doon sa dulo. Basta may hiwalay na junction na hindi sa LED dito. Kasi 30 meters na yun. Sana kung 40 meters yung nabili ko. Baka pwede magdugtong. Bibili na lang ako, dudugtungan ko na lang. Kaso, hindi waterproof yung dugtungan. Ang waterproof sa LED, yung buo. Baka doon pumasok yung doon pa nag-ground, no? Ayun ang problema namin. Maganda yun, i-actual natin mamaya. Para i-actual natin pala. Ilatag natin, no? Tapos malaman natin kung saan tayo mag-aabang ng junction. Yan yung problema namin. Kasi yung pangloob na LED, hindi naman pwede namin itawid doon sa may tubig. So mangyayari, iikot siya dyan, pupunta rito, papalibutan to dito, tapos dito. Kasi ikot na naman doon, lalabas ang pool, tapos pupunta doon. So baka posible ako magdugtong. Gagawa tayo ng dugtungan na lang.
Meron tayong Jackson dugtungan. Para hindi mabasa, no? O, gagawa tayo ng dugtungan. Yun lang. Solve na yun siguro. Naget ko na yung gagawin. Kasi inaalala ko, pagka nagdugtong ako, baka mabasa ng tubig yung dugtungan. So, kailangan, yung dudugtungan namin, lakalampas dun, pakapasok dun yung LED para nasa junction yung dugtong. O, yan, bahala na. O, ito naman si Butoy dito. Inuumpisahan na yung aking wall of karaoke wall. Yan, binigay ko sa kanya yung mga sukat. At sa amin, puputol-putol niya na yung mga bakal. Tapos i-assemble na lang niya. Ayan. Gumugwa po si Butoy sa camera, oh. Iba talaga pagka nag-anniversary. Nagiging fresh. Kamusta? Saan kayo nagpunta ng anniversary nyo? Butoy. Oh, batiin mo naman asawa mo. Kamustahin mo siya nung anniversary? Kung okay pa ba siya? Kamustahin mo? Butoy naman, oh. Tingin sa camera. Oh, hi. Paying kiss. Nako. Diyos ko, para matuwa naman yung asawa. Siyempre, tagal-tagal mo hindi umuwi, tapos wala man ng bate. Ayan, kayod ng kayod si Butoy. Tapos ang gagawin niya, ibabaon na namin dito. Yan. Pinauna ko na itong tiktikan nung una. Na, ayan, sila Nelson na nagalit ako kasi pati baka pinutol. Ayan. Diyan ipapasok yung gagawin ni Butoy na frame. Kaso, pwede naman ispatan dito ng flat bar para matibay. Ayan, ito muna yung pinagawa natin kay Butoy kasi hindi siya pwede doon sa taas, baka mangisay siya ng mag-ground. At mamaya hindi na tumayo ang mga balahibo dahil nakuryente. Oo nga, Pero yun na lang gagawin mo doon, di ba? Yung additional ko na frame. Oh, dito wala ka nang gagawin, no? Naglilinis ka na lang, no? Gutter na lang. Ay, yung pala gutter. As Lunis pa naman darating yung mga bubong. Tapos yung binigay ko na kay architect yung yung measurement ng mga sinukat ko para doon sa topping ko. Kasi hindi ko pa, actually kino-compute ko, medyo hindi ko ako sigurado. Kino-compute ko ilang semento yung bibili namin para dyan sa topping. Kino-compute ko yung volume niya per square feet. Kaso medyo nalito ako ng konti kasi nga, meron pang mixture pala ng tubig yon. Yung graba na 4 na sako, tapos isang sako daw ng puting buhangin. Yun ang kinompute ko, nakalimutan ko yung volume ng tubig, may tubig pa pala yun. Kuya Jerry, lang tubig nun? 4 na sako na pebbles, isang semento na, ilan tubig mo? Isa din? Isa? Ha? Ay, isang balde lang. Sige, kasi hindi ko sinama sa competition ko, kaya nalito ako eh. Oo, kailangan malapot. Okay. Kinompute ko kasi yung mga dry ingredients lang. Kinompute ko yung kung ilan yung kakailanganin ko semento. Nawala sa isip ko yung meron pang tubig. Mali yung computation ko. Pero pinili ko kay architect para tingnan ko kung tama yung kung mali yung ginawa ko o tama. Kasi architect syempre gamay niya yung computation ng mga ganyan. Yan, iba talaga pag may architect. Sigurado. Ayan, dapat mayroong nagko-compute sa atin. Oh. Tatanguan. Diba? Isa lang to. Bigyan mo muna 1. Asa na ba kayo? Kinakalasilong naman, di ba? Oh, kalakalin muna natin, tapos recycle. Tapos pag nag-wiring na, tawagin nyo ako mamaya magka-problema. Ayan, hindi ko makain yung binigyan nila ako ng siomay na may siomay, larayumayin naman ako. Tapos may ilamang yata yun sa topping o chili sauce. Ayan, magagalit na naman sa akin si Mami. Mami ngayon na ito uli After 1 month yata, 2 months na ako na huling kumain yan. Si tatang. Ayan. So ayan, konti lang yung ating update. Mas marami pa yung kwento ko.
Susunod pag-usapan natin yung buhay ni Tatang para meron tayong pag-usapan sa region na to. Kasi balita ko meron babaeng pumupunta dito eh. Oo, tapos ano, wala ba nagkakamali? Eh, ba't parang nung isang gabi meron? Gumawang issue eh, napatay tayo. Baka pinapanood to ni ano. Nanonood ba yung ano mo? Hindi niya alam? Ay, ba't di niya alam tong vlog? Naku, pa-subscribein mo naman yun. Diyos ko. Alam ko na bakit hindi. Kasi baka ano, marami sila. Kasi mga ganyan na ano, nadidisiso sa pag di ba pag nadidisino kayo sa bawat lugar, nagkakaroon kayo ng mga ano, asa-asawa doon bawat lugar. Ako din, wala. Oo, ganun nangyayari kaya marami silang mga ano, pamilya. Si Tatang to 4. O yan, buti na lang meron tayong mga vlog nakikita ng mga misis nila yung mga ginagawa nila dito. Ayan, kaya dapat may mga nagbablog yung mga pinupuntahan nila. Ayan, ang dami naming ano, kukunin na wire. Sana mahigit pa namin yung iba kasi nga sobrang kapal ng mga dugtong namin dyan at pinilit lang namin ipasok. So kung mayroon kami problema, grabe ang problema kung paano mo kukunin yung wire niyan. Yan, buti na lang at naisipan ni Boss Chip na kalasin na lang talaga dahil stressful naman talaga yan. Ayan, pero yun nga, sinimplihan ko na lang yung ano niya. O ayan, so mahaba na yung aking video. At kami uuwi pa mamayang gabi sa Marikina. Eh, puyat ako kasi nga nagsiset ako ng ano, ng Microtik na router. Bumili ako ng Microtik na AX, ano yun, half AX3, yung latest nila na 1 gig yung ano, yung naka-arm siya ng ano, basta ang ganda ng specs niya. Yung nga lang, first time ko magma-Microtik, ang hirap pala. Dahil ang dami, hindi basta-basta yung settings. Pero nagustuhan ko sa kanya kasi pwede siyang magawa ng script. Yung script na yun, yung uutusan mo, mag-uutos ka ng command sa kanya tapos pwede niyang ma-access yung mga ganyan, ganun. Pwede niya kunin yung mga data mo, kaya pwede niyang patayin yung ilaw, buksan, o kaya pwede niyang i-forward yung video mo sa isang site o isang storage. May mga ganun-ganun siya. So nakakatuwa. Kasi mapapagana ko na naman yung aking mga programming skills ko, no. Na yan, frustrated programmer tayo eh. Kaya dumidikit tayo sa mga friendship natin ng mga programmer. Yan si Andy Bimbo. Yan, isang friend ko na magaling mag-program. Pero ayoko turuan. Yan, ayaw niya ako matuto eh. Tama na daw tong may mga business daw ako. Kasi pag natutupad ako ng programmer, di ko na matututukan yung ating business. Anyway, hanggang dito na lang yung ating video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, nako, parang awa nyo naman at madagdagan tayo. At syempre, huwag nyo kalimutan ni click yung notification bell para ma-update kayo sa aming channel Labong and Jeff at masubaybayan nyo na matapos yung aming resort. Baka mag 11 months pa kami, Diyos ko. Although mukhang ganun nga kasi wala pa kaming gamit. So hanggang dito na lang. Bye-bye you.